Hello, magandang gabi YouTube at sa ating mga watchers at ating mga tagasunod. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Sa atin pong video ngayon ay gusto ko i-share sa inyo ang circuit na to about a oscillator. Oscillator at ito ay tinatawag na voltage controlled oscillator. So, ang voltage controlled oscillator na to ay ginagamitan ng transistor na FET transistor na 2SK192. Ito ang pinning configuration niya. Drain, ground, drain, gate and source. At ang circuit na to ay nag-ooperate siguro mga 3 to 12 volts ganun. 3 to 12 volts. Depende sa gamit natin, no. Pero maganda kung naka 5 volts siya para steady, no. So mamaya pag-aralan natin 'yon, no, about the voltage nito, no. So ang design na ito ay ang oscillation na to ay dependent ang frequency sa varactor. So meron siyang varactor tuning at dito sa kabilang side niya ay ang control voltage. So ang frequency ng oscillator na to ay dependent sa pangangailangan natin. Pero ang design na to ay nag-ooperate sa 100 MHz range sa FM broadcast. So meron siyang 3 turns and then 1 turn dito sa output. Doon siya kumuha ng output. Doon siya nag-tap ng output. Ayan. So, ginawa natin siya ng maliit na board, no? At in-install natin siya dito sa napakaliit na to. So, kasi itong design na to ay pinit ko dun sa isang maliit na shielded cup na actually BCO rin talaga ang ano niya, ang purpose niya, pero pinalitan na natin ang loob. So, magagawa mo tong circuit na to sa ganito lang kaliit, ano. So kung titignan mo, ayun yung FET dito sa gitna. Ito ngayon yung coil. Ito. At ayun, 1 turn sa baba to ground. Ito ground. And then yung output niya ay ito. Nakatap siya dun sa center tap. Ayan. So itong mga piyesa na ginamit natin is for operating lang ng mababang frequency. Pero kung gusto niyo gamitin to ng above 100 MHz, for example 400 MHz above, pwede niyong magpapalit lang kayo ng value dito. Etong 100, itong turns ng coil, syempre habang lumiliit or kumukonti ang turns nito ay tumataas ang frequency niya. So kailangan ang feedback niya, itong 100p ay bababa din ang value kung gusto niyo itaas yung frequency. Itong 1 meg steady na yan and varactor at saka to. So yan lang ang babaguhin nyo. Itong 100 picofarad na to, bababa ang value niyan kung itataas nyo ng frequency. At saka yung turns nitong coil ay bababa kung itataas ng frequency, no? Okay? So ito ang varactor niya ay ito sa ilalim, nakakabit. Kasi sobrang liit ng paa, so nilagay natin dito sa pinakailalim. And then yung kabilang side niya ay yun yung positive ng varactor. Ayun, tapos nakatap dito sa 4.7K na resistor.
So ito yun, 4.7. Okay, so ayan yung mga value niya, 2.2. 2.2 ba yun? And then 10K. Okay. $220 pala yun. So, ang ginamit ko rito is 220 kasi 12 volts ang operating frequency nito, no? Itong ginagamit ko ngayon. So depende na sa voltage, sa kung anong voltage ang paggagamitan mo. Kung halimbawa 3 volts lang, bababaan mo lang ng value yung mga resistor. Okay. So ayan, nag-ooperate siya sa 100 MHz sa FM band, no? So teka, kunin natin yung ating i-testing natin. So okay, try natin lagyan ng supply ang ating BCO. So para sa pag-testing ay mababa lang muna ang ginagamit natin na voltage, no? So ito ang saan ba yung microphone ko malayo? Sandali lang po. Okay, yan. Malapit na yung microphone ko. Medyo nahirapan kasi ako lumalayo yung microphone ko. So ito, ikakabit na natin yung supply. Ito ang positive and then ito ang negative. Okay, negative. Ito ang negative. Ito ang positive. Okay. So para malaman natin na nag-oscillate siya, testing natin itong kukuha tayo ng sample dito sa output. Titignan natin kung merong oscillation. Ang output niya is dito. So ayan. Titignan mo. Ito ang output. So healthy yung output niya, no? Tingnan natin yung frequency of oscillation niya. So set natin yung ating tiny SA sa frequency teka, back. Start frequency alagay natin ng 80 megahertz to lagay na natin na 120 megahertz. Okay. Okay. So kung titingnan mo ang RF output niya ay nasa 126 or 27, malikot siya, no? So kung i-adjust natin to, ayan, nagbabago, di ba? 131. Tapos pag binaba natin yung coil is 126. So very ano siya, no? Very parang yung ano niya, yung frequency niya is very unstable. Bakit? Kasi yung input ng Varactor katulad nito is walang voltage, no? Walang nagko-control dito sa Varactor. So yung takbo ng frequency niya is hindi nako-control. So hindi siya magiging stable, no? Kasi open itong pin ng control voltage. So ang gagawin natin ngayon ay maglalagay tayo ng potentiometer
para makontrol natin yung voltage ngayon dito sa input. So kakabitan natin siya ng potentiometer. So meron tayong potentiometer dito at itatap natin dito. Direkta na, no? Hindi na natin lalagyan ng wire kasi magulo pa tignan, ano? Irerekta na lang natin tong hinang dito para matest natin. Okay? Okay, playing. So ayan, nakabit na natin ngayon yung potentiometer. Sensya na kayo, medyo magulo yung ating no. Ito ang ground, ito ang positive, ito ang output. Okay, so ito yung control voltage na makikita natin dito na 4.7 K na resistor. Ayan siya. At connect ngayon dito sa sa gitna, sa center position ng potentiometer. So susuplayan natin siya ngayon. Ito ang negative, ito ang positive. So ayan. So tingnan natin kung may output. So, meron. So may times na yung mababang frequency niya ay hindi siya mag-out kasi tawag dito ay hindi na kayang yung value ng varactor ay beyond dun sa capacitance, kaya para siyang mababa na, kaya hindi na gano'n nakakapag-oscillate yung varactor, no? So yung varactor na to ginamit natin is pwede siyang from 5 volts or 1 volt hanggang 30 volts kaya niya para makakover ka ng wide range of frequency. Dahil yung varactor na yan ay ginagamit sa mga FM transceiver, sa mga wideband FM. Kaya yan ang ginamit ko para in case pwede nating mabari kung saan natin gustong yung frequency natin. So lagyan lang natin ng ganyan para makita sa camera. Okay. So ayan. Medyo nasisilaw ngayon sa sa ilaw natin. Okay. Wait. So ayan, inayos natin yung nilagyan natin antena yung ating Tiny SA, and then yung ating ilagyan natin ng para hindi nagre-reflect yung ilaw. So ang operating frequency nito ay tumatakbo sa 124. Pwede natin ibaba yan. So ayan, binaba natin, so yan yung 97. So pwede nating itaas 109. Pag pinihit natin, magbabari yung so yun yung peak 143. So 109 o 103 to 140. So almost 40 megahertz ang kaya niyang iskopin, yung kaya niyang yung kanyang bandwidth, depende sa voltage na pinapasok nyo rito. Kasi ang ginagamit ko ngayon, tinaasan ko siya ng 8 volts. Ang supply ngayon nitong BCO na to is 8 volts. Kaya ang 8 volts lang ang kanyang control voltage. From 0 to 8 volts. So yan yung pinaka 8 volts of lumagpas. So beyond 140, 150 pa nga,
Okay. So kung lalagay natin siya sa 120, tingnan natin gaano ka-stable. 120. Okay. 120.1. So titingnan mo kung gaano ka-stable yung lock niya. Para na siya nakalock, ano? 120.1. So ganun ka-stable yung PCO na to, no? So maganda kasi itong ano na to, design na to, kasi kahit na so ganun ka-stable yung BCO na to, no? Unlike dun sa mga other design na BCO, yung ordinary crystal oscillator na nagtatap tayo dun sa pinaka tank ng coil, pero ito kasi grounded na. Tingnan mo, yung tapping niya this is naka-ground na, so dun siya nakatap sa ground. So hindi masyadong apektado yung oscillation niya pagka dito tayo nakatap sa grounded side. Okay. So yan yung design ng PET, voltage controlled oscillator. So pwede pa yan palitin kung papalitan natin ng mga maliliit na component at saka pagka nag high frequency. So ayan, magandang gabi sa inyo at maraming salamat sa panonood. Like, share, and subscribe sa ating channel. Sana may natutunan kayo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat.